Morning guys. Kagigising ko lang. Magulo pa yung buhok ko. Hindi pa rin ako naghihilamos. Hindi ako nakakapasok ngayon kasi yung paa ko namamaga. Dahil nga 2 weeks ago na naglalakad ako nun. Galing ako sa doktor din. Nagpa-check up ako dun sa ano ba yung ginawa ko nun? Basta galing ako sa doktor noon, yung result yata yun sa sa blood test ko. So pauwi na ako, bigla akong natapilok. So kahapon dumating yung, actually nung Friday pa dumating yung report nung x-ray ko. Sabi wala namang damage sa buto ko, pero yung tendon niya kasi medyo naipit ng konti, kaya yun ang dahilan ba't sumasakit tsaka ba't namamaga. So yung ugat yata tsaka yung tendon nagkaanuhan sila. Yung ganon. So kahapon yung doktor sabi sa akin, the best siguro is wag ka muna pumasok kasi habang lakad ka ng lakad mas lalo siyang naiirita. So binigyan ako ng sick leave hanggang Friday. Hopefully maayos na to. Pero medyo okay kanina. Paggising ko, exercise ko yung pa ako. Dahil lang. Yan. Dito yung masakit. Masyado. Yung ganyan. Yun, sabi ng doktor, mas the best na matanggal agad yan is magpahinga muna ako. Pag muna ako lakad ng lakad. Kasi sabi ko nga, pag naglalakad ako doon masyadong masakit yung yung paa ko. Kaya sabi ng doktor, kailangan mo talaga magpahinga muna. Actually, nung Friday, hindi na rin ako pumasok kasi nung Thursday, hindi ko talaga siya kaya. Nahihirapan talaga ako nahihirapan talaga ako maglakad. Dahil nga, yung sa trabaho kasi namin, puro hagdan kasi yun doon, walang tawag dito, walang elevator doon. Minsan hanggang 4th floor nilalakad ko yun. Sa isang araw nakakailan, lalo na ako may duty ako parati. Kaya yun. Anyway, kaya stuck ako ngayon dito sa bahay. Kape muna tayo guys. Yan yung ko, advent calendar ko. Nandito na ako sa petsa ngayon. 11, 12 na pala yan ngayon. Mga kaibigan ko nagme-message. Ba't wala ka dito ngayon? Wala ka sa trabaho. Wala mo almost alin ko ngayon. Gutom na ako. Kailangan ko minom ng gamot. Binigyan ko ng gamot ng doktor para daw yung baga niya. Diyos ko po. Dali lang guys, magkape muna ako. Ngayon, para hindi ako maboryo dito sa bahay, hindi ako maboring dito sa bahay, gagawin ko, magliligpit na lang ako dito sa mga kalat ko. Dahil ang dami ko na mga kalat dito sa bahay. Yung asawa ko nagagalit na. Dito ko sa inyo yung drawer ko. Yan. Yan. Sa inyo naman yung drawer ko, sobrang kalat. Ayan o. So, ayusin ko yan ngayon. Saka yung kabila ito. Yan o. Hindi mo na alam paano yung mga laman dyan. So, yan ang gagawin ko ngayon. Ayusin ko para maging useful naman tayo. Yan. So,
Yan, samahan niyo ako paano mag-organize. Yung nga pala guys, yung binili ko ay na-recommend ng doktor ko na kailangan suotin ko yan pag naglalakad ako kung lalabas ako ng bahay. Para hindi maano yung paa ko. Yan. So yan, ito may mga box naman ito. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw kong ilagay sa box. Hindi kasi pag nagmamadali ako lahat tinatapon ko na lang dito kaya ganyan. Oo. Yung ng microphone ko, yan. May box ito. Oh my goodness. Yung spare na phone ko. Yung mga ini-scripts ko guys. Hindi ko nakikita niyo ba? Ayan. Yan. Yung mga ini-scripts ko. Tapos ipapadrawing ko sa mga bata. Meron pa pala ako dito yung tawag dito, gift wrapper. Actually, no-organize ko naman lagi itong mga to. Yun lang, pag minsan nag-i-edit ako, lagi ako nagmamadali. Kaya minsan, tapon lang ako ng tapon na dito. Na yung isa hindi na nasisiyahan pag nakikita niya. Reklamo siya, pero hindi naman na gaano na gagalit talaga. Hindi malaman kung anong gagawin. So, yan. Ako kasi guys, nagiging hoarder na rin ako. Kasi, ewan ko ba kung bakit. So, mga boxes na ganito, tinatago ko. So, hindi naman kailangan. Ewan ko ba. Kaya ngayon, malakasan ko na lang loob ko. Ipagtatapon ko ng mga to. Dahil, space-wise, wala na talaga kaming space. Hirap na walang space. Ano ko lang yung instruction. Titip ko lang. Kuminsan ko lang natin yung mga yan. Ito yung warranty. Hindi ko alam para saan to. Ito pala. Pwede pala ito. O iwan ko na lang dito sa box. Ayoko sila itapon. Parang okay naman yun. Nadala natin sa basura yung laman. Parang save space kasi. Kasi yung ko dito at alam ko kung anong mga yan. Ito yung dati yung ko to. Uulianin ko ito ulit kung gumagana pa to. Tagal ko na hindi ginagamit din to eh. Mahal din ito, bili ko nito dati nung unang-una pa ng first time ko nag video. Oh yan. May cooking book pa oh. A baking book. Kung ano pinaglalagay ko dito. Ito importante ito eh. Another one. Yung mga cellphone na hindi namin ginagamit. Ito kayong kahit ganito eh. Oh. Hindi na ginagamit ito. Ito ginagamit ko ito pag umuwi ako ng Pilipinas. Mga ka para sa pension ko. Tagal ko na hinahanap ito, kala ko nawala ako. Ito yung pwede mo ilagay pag maluwag yung damit mo. For example, maluwag yung dito, tapos lagi nalalaglag, o kaya kung yung bra mo nakikita dito, pwede mo siya lagyan ng dikit para dedikit lang siya kung saan gusto ilagay.
Ito yung binili ko yan. Kala ko nawala ko na yun. Pag nagliligpit ka, dami mo na nakikita. Nahahalap na akala mo wala na. So, ayun guys. Tapos ko na madali lang naman talaga ayusin yung yung laman ng drawer kasi hindi naman ganun karami. Kailangan na doon organize. So, ipakita ko sa inyo. Yan. Yan. Organize na siya dyan. Pansamantala lang yan. Tapos yung isa, yan. Organize na rin yan. Pansamantala lang din yan. So, we'll see. Tingnan natin kung kailan tawag dito. Kailan yan tatagal. Ay nako. So, yung next na tawag dito, next na project ko is yung mga damit. Kaya, yun. Abangan nyo rin yun. Marami rin akong mga idodonate na damit siguro. Ayun, thank you.